Pag-aaralan natin ngayon ang topic tungkol sa mga trials and mga pagsubok na dumaraan sapagkat tayo ay nasa gitna ng almost crisis at familiar tayo sa mga word na ito. So that's why we need to study yung issue ng trials na binabanggit ng Bible, kung ano ang mga bagay na ito. So hindi ko na kailangan tanungin kung tayo ay may trials, ang kailangan na lamang natin malaman ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa mga trials na ito and difficulties na dinadaanan. At may mga verses sa Bible na ating makikita na kung saan ay may patungkol sa pangusap o salaysay patungkol sa mga trials na sinasabi. So atin ngayon itong bibigyan ng diin upang nang sa ganun ay magkaroon tayo ng understanding sa scripture at magkaroon tayo ng patuloy na pag-aaral, pagninilay at higit sa lahat ay mapulot natin ang mga bagay na gustong ituro ng Lord sa atin nang sa ganun magkaroon tayo ng maa-apply o maisa sa buhay na mga aral ng salita ng Diyos o aral mula sa ating Panginoon. So, handa na kayo sa pagkakataon na ito, handa natin ang ating mga sarili sapagkat tayo ay magkaroon ng mga ilang mga bagay na dapat natin mabasa sa Biblia. Una sa lahat ay ang trials ay hindi ito dahilan o ang layunin nito hindi para tayo ay i-destroy ang tayong mga mananampalataya, to weaken, to destroy, mahirapan tayo. Yes, mayroon pain, mayroon siyang sinasabing mga mabigat na dating sa atin, hindi naman magaan ang kadalasan ng mga trials, pero hindi ito para tayo ay wasakin na sinasabi. So, kailangan tayo ay magkaroon ng malalim na pangunawa sa bagay na ito sapagkat maraming mga Kristiyano na talagang bumibigay dahil sa mga trials. Umaayaw, nagkakasala, nagbabackslide dahil sa mga pagsubok na dinadaanan na sa buhay. At kung minsan, hindi alam ng tao na siya pala ay nalalagay lamang or ino-ordain kasi ng Diyos yan o yan ay tinatakda ng Panginoon at sabihin man natin na mayroon direct intervention ang Lord kung bakit nalagay ka sa trial, but precisely ang pangunawa natin sa mga pagsubok because una, tayo ay nandito sa imperfect world na sinasabi. And so, alam na ng Diyos ang mga bagay na ating dadaanan kapag tayo ay pumili ng liwanag, makakalaban natin ang kadiliman. You know what I'm saying? Pag pinili mo yung katotohanan, ay may mga tao, siyempre tao ang kadalasan pinanggagalingan ng ating mga trials. May mga tao na magiging opposer mo pagdating sa katotohanan and eventually that entails or magiging signal para malagay ka sa challenge, mga challenges or mga pagsubok dahil yung mga difficulties dahil mayroon opposer na kung saan ay mai-encounter ka sa buhay na ito. But then, yes, dahil mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoon, huwag mong papapasukin ang pag-aalinlangan na ikaw ay dinudurog, sinasaktan at ikaw ay dinidestroy ng Panginoon or pinababayaan ka ng Diyos. Huwag natin ito siyang i-entertain sa ating mga buhay sapagkat hindi yan
ang aral ng salita ng Diyos pagdating sa mga difficulties na ating kinalalagyan. So, siguro maganda na ating ma-make mention ang mga difficulties and trials. Tinatawag ito ng Bible, let me recollect my memory, na ito ay mga challenges sa medyo mababaw na pangunawa, o hindi naman mababaw kundi sa magaan, yon ang word, magaan na terminology, pero ito'y tinatawag na tribulation, ito ay crisis, ito ay difficulties, ito ay tough times, ito ay crisis time, ito ay difficult times, perilous times, I don't know kung na-pronounce ko na maayos yun, perilous or perilous time, perilous time, something ganon. So, binabanggit ang mga terminology ito na nagpapakita ng mga mahirap na mga panahon. Okay? So, yan ang makikita natin. Na may mga Kristiyano bang nabubuhay na walang mga difficulties, walang mga isa pang term ay yung testing na sinasabi. Testing, trial and testing, ito ay mga terminology ginagamit ng salita ng Diyos. So, mayroon bang mga mananampalataya na walang testing? Of course, hindi natin masasabi na wala, kasi ang katotohanan ay lahat ng nanampalataya ay mayroon, dahil alam naman natin ang dahilan na kung bakit tayo ay may mga pagsubok, 'di ba? Kasi wala naman tayo pa sa place of perfection, at tayo ay nagsisikap na to go against the tide of wickedness, and then wag tayong sasabay kundi sumasalungat tayo, kaya immediately tayo ay nagkakaroon ng mga difficulties at hindi madali. Okay, so I think maliwanag na ang mga bagay na yan. Ang kailangan na lamang natin na makita, ano nga ba ang mensahe ng Diyos during itong mga difficult na moment or times or panahon ng ating buhay. So bago natin yun talakayin ng gusto, dagyan pa natin ng kaunti pang background and perspective yung ating pinag-uusapan, na ang mga difficulties na ito ay immediately natatarget yung ating emotion. Natatarget o apektado, pag sinabi natatarget ay apektado ang ating emotion. Apektado yung pwede yung ating mga kalusugan. Kapag dumarating ito, maaaring mahagip yung kalusugan natin, at pag ito'y dumarating, ang mga difficulties na ito ay pupwedeng mahagip yung ating relationship within sa family, colleagues, friends, and yung ating ka-church mate. So anything na relationship between husband and wife, or parents and children, at anumang uri ng relasyon na mayroon tayo na tinitreasured natin. Yes, pag dumating yung pagsubok ay hindi makawala, hindi maiiwasan na isa ito sa mga maaaring madirect hit nung mga pagsubok na ito. Okay? So napakahalaga na makita natin ito, na mayroon financial, may emotional, may relationship, and ano pa ang natatarget nito pag dumarating yung ating faith. So yung ating faith, ito ay spiritual natin ito na kalagayan, na kapag dumating ang pagsubok, lalo pag nagkamali tayo ng ating decision, ang faith natin ay apektado. So no doubt about it. Huwag nating babaliwalain ang mga pagsubok na ito, sapagkat ito ay mayroon direct impact, at kadalasan ay hindi lamang isang bahagi ng ating buhay ang apektado. So do you agree with me? Sa bagay, kundi kuminsan ay may financial na, may emotion na, may relasyon pa, 'di ba? Kaya multiple ang apekto ng mga difficulties o mga
mga challenges na dumaraan sa ating buhay. And then, can you mention also or can you know na ano yung pinaka-fatal o napakahirap na tamaan ng mga challenges na ito? Would you say na ang isa sa mahirap yung mahagip yung iyong emotional na stability, yung katatagan mo sa iyong kalooban at ito ay ma-weakened at ito ay ma-shaken ito siya, maapektuhan ito siya. I think isa yan sa pinaka-difficulty. But then, depende pa rin, di ba? Matatag ka nga sa kalooban mo, yung pagsubok naman, humagip naman doon sa iyong finances. So, paano ang gagawin mo kung nawala yung pagkukunan o resources mo para ma-fulfill mo na masolve mo yung financial trouble or crisis crisis na dumating sa iyo. So pare-parehas lang ang impact kung minsan at dahil doon ay ayaw natin na tayo ay mayroon trials. Immediately ayaw natin, gusto natin puro blessing lang, but then hindi naman yun ang pinaka-grand design ng ating Christian life. Okay, so dahil dyan ay ang trials hindi yan para tayo ay wasakin. Okay, so yan ay mahalaga na maintindihan natin. At ang trials ay dahil hindi ito gusto tayong o hindi layunin ang tayo ay sirain, kundi may tatlong bagay na dapat nating tandaan. So iyan ang ating ngayon na yung sa umpisa ng ating series kasi ito siya. So ating pag-aaralan yung layunin ng trials, and then we will touch sa ilang mga verses na aking nagathered, but then we will not go for the word for word interpretation and application. Dadaanan lamang natin yung mga verses na yon, and then ang pupukusan ko ay itong pinakalayunin. Una, to develop, to strengthen, and to prepare us. So anong ibig sabihin ng mga challenges and trials na ating dinadaanan? Which is certain naman na dadaan talaga, at yan ay pangako din naman ng salita ng Diyos na ito ay ating daraanan, pero dapat nating mabigyan ng focus na ang dahilan nito ay para una ma-develop tayo. Saan tayo dapat ma-develop? Well, yung character natin, kasama na yung faith natin, yung relationship natin lalong ma-develop, lalong mag-matured, at maraming dala ito siya. Yung ating isa sa mga maganda pag may trials, yung ma-develop yung ating pagtitiwala, kasi yung ating switching pagdating sa ating kaisipan, pag umaharap tayo sa pagsubok, sometimes diba ginagawa natin ng paraan, but then mahirap tayo or hindi agad-agad tayo nagsiswitch sa tiwala sa Panginoon, nag-i-struggle tayo. Well, yun ang dapat naman na ma-develop, na kapag tayo ay may pagsubok, immediately yung ating switching skills, yan ang tawag ko dyan, switching, kasi namimili ka kung sa laman o sa espiritu, pananalig o pag-aalinlangan. So yung dalawang yan, mabilis lang tayong ma-switch doon sa ungodly na decision, hindi doon sa kalooban ni Lord. Well, dapat yun na i-develop na by and by nagiging automatic, na kapag tayo ay may mga difficulties, agad tayong tumatawag, lumuluhod, nananalangin, sumasamba sa ating Panginoon. So agree ba kayo sa bagay na yan? Okay, so marami yan na dapat natin ma-develop, at ang Bible ay nagpapahayag din ng mga bagay-bagay na dapat na-develop sa isang mananampalataya na dumaraan sa mga pagsubok. Okay, so pangalawa ay pagpapatatag, yung pagkakaroon ng katatagan, to strengthen. May dapat bang i-strengthen na sinasabi? Mayroon ba? Dapat lang na ma-strengthen yung faith pa rin natin, yung atin pa rin kalooban, yung ating
composure. Kailangan maging matatag. So it means na pinatatatag tayo ng Panginoon. So sinusubok para tumatag. Oh yes, that's right. At sinusubok o pinatatatag yung ating morality, yung integrity natin, kailangan yan ay lumakas kasi kapag malakas yung integridad natin, nakakatayo yan sa mga unos ng buhay at mga pagsubok o mga temptation na sinasabi. So, maraming dapat patatagin pero ang sagot ay ano? Trials, testing, difficulties, challenges, and during tough times, during scarcity. Okay, so sa isang pagkakataon, igagather ko ang mga terminology na kung saan ay nakapaloob, pero most likely, mahigit kalahati na yung terminology na nababanggit ko patungkol sa ating pinag-uusapan, na trials are certain in the Christian life. So, dito ay para tumatag. So, gusto ba nating maging matatag tayo? Lahat tayo naman kailangan maging matatag sapagkat naging mga anak tayo ng Diyos, hindi automatic yung pagiging matatag. Yan ay sinasanay. Okay? Yan ay pinapractice. Yan ay pinadadaan sa mga pagsasanay. So, ang mga pagsubok na ito ay pwede natin sabihin na isang pagsasanay. Okay? And dahil doon ay ang mga pagsubok na ito, difficulties and trials is to prepare us. Ihanda tayo. So, bakit ba ganun? Ihanda tayo. So, parang ng grade 1, grade 2, parang ganun na may mga examination para i-prepare tayo for the next level. So, I hope na nakukuha natin ito. I'm sure makukuha natin to na kaya ka may pagsubok, inihanda ka lang ng Panginoon sa biyaya o sa susunod na pagsubok na naman. So dalawa yung biyaya at pagsubok. At ibig sabihin biyaya, pwedeng mayroon darating na another na changes sa buhay mo na kung saan ay may karagdagang biyaya and kailangan lang na bago mo yun matanggap, ikaw ay inihanda ng ating Panginoon para hindi ka mawasak dahil sa biyaya, kundi ma-realize mo na ikaw ay nakadepende lagi dapat sa Panginoon kahit na marami na ang biyaya mo. So yan ay importante na kung saan ay paghahanda. So may paghahanda sa kaluwalhatian ng ating Panginoon for another glory ng buhay mo o doon sa preparing us for His glory mismo. Ayan, sa Kanya mismong kaluwalhatian. So, naluluwalhati ang Panginoon sa mga taong nananatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok na dinadaanan nila sa buhay. So, tandaan natin ang tatlong yan. Kapag tayo ngayon mismo ay may mga difficulties at tayo nahihirapan, ay yan ang malaking katotohanan. Mayroon dapat ma-develop sa buhay mo, mayroon dapat mapatatag sa buhay mo dahil marami pa tayo mga kahinaan at pinaghahanda ka ng ating Panginoon para mag-qualify ka sa susunod na maaring dumating na kahirapan. Ngayon pa lang training ka na para ma-overcome mo. Okay, mapaghandaan mo. So, ganyan ang ating Panginoon. Parang isang taong nag-aaral din, parang isang bata rin na kung saan ay lumalaki, na kung saan hindi siya laging sinasanay ng pang-elementary na mga aralin, kundi pinupush ngayon siya doon sa mas mataas, mas mahirap-hirap, pero ang lahat ng ito ay preparation lamang sa buhay nating ito. So, yan ay importante. Now, ang mga verses ngayon para at least makita natin and then hindi tayo magkakaroon ng word for word, gusto lamang natin daanan ang mga tekstong ito sa Acts 20:19. Sinasabi diyan na I have endured
endured the trials that come to me from the plots of the Jews. Ito ay si Pablo, ito siya. Okay, so another ay sa Roma 5:3. So we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. So yan ay babalikan natin yan. Susunod nating mga pagtalakay na mayroon binabanggit about yung endurance na sinasabi. Si Pablo, may purpose yung trials na sinasabi. Okay, so ngayon, dito naman sa Ephesians 13, so please don't lose heart because of my trials here. I am suffering for you, so you should feel honored. Ito yung nalalaman na ng mga tupa na inaalagaan ni Pablo during the time na kung saan ay si Pablo ay mayroon siyang mabigat na pagsubok. Ang sabi niya, do not lose heart. Okay, so yan ang isa sa mga verses. Another verses ay doon sa 1 Peter chapter 1 verse 6. So be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. So biblical yan, isa yan na kung saan ay yung word na to endure ay importante na maganap at mangyari. Okay, so another ay yung sinasabi ng 1 Peter 1:7, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested by fire test and purify gold, though your faith is far more precious than gold. Ito yung napaka matinding purpose na binabanggit ng Biblia, na dito ay kinumpres yung mga word na ito na may kinalaman sa faith, may kinalaman sa trials, and then mayroon ultimate goal na kung saan ay sinasabi ang salita ng Lord sa portion na ito. So sa 7 naman ay when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ. So isa ito sa magandang salita na kung saan ay nababanggit ng mga apostol, may patungkol sa trial na kung saan ay ang impact nito sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dito naman sa 1 Peter 4:12, dear friends, do not be surprised at the very trials, okay, that you are going through, as if something strange were happening to you. So parang, wag kayong masusurpresa, wag kayong magtataka na parang ano ba yung nangyayari sa inyo, kini-question ninyo, but then sabi, wag masusurprise kung napakatindi, fairy trials, nag-aapoy na mga pagsubok ang inyong dinaraanan. So napakagandang ating i-expound yan sa susunod na panahon kung bakit ganyan. Okay, mayroon yan kasing context behind yung portion na yan. Okay, dito naman sa 1 Peter chapter 4 verse 13, instead be very glad of this trial can make you partners with Christ in His suffering, so that you may have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. So yan ngayon ay napakaganda namang salita na may kinalaman sa trials na sinasabi. And dito sa 2 Peter 2:9, and so the Lord knows how to rescue godly people from their trials, even while keeping the wicked under punishment until the day of the final. I like yung portion na yun na He knows how to rescue those who are having their trials or from their trials and difficulties. Alam ng Diyos. So napakaganda ang kanyang salita. So in addition to that ay yung sa John, addition dito, mga dalawang scripture pa, nasabi sa John 16:33, in this world or in the world, you will have tribulation. Yan ay assured yan. Sa mundong ito, sa buhay na ito, ay mayroon mga dilubyo or mga pagsusubok. I hope na hindi tayo
sabihin natin naive sa mga bagay na ito. Una, sinabi na ito ng salita ng Diyos na sa mundong ito, sa buhay na ito. Kaya dapat natin itong huwag baliwalain, dahil kung ganito pala, dapat tayo ay mayroon contingency measure or mayroon tayong dapat gagawin. Okay, so another in Acts chapter 14:22, though many tribulation, we must enter the kingdom of God, or through many tribulation, we must enter the kingdom of God. Ang parang Tagalog nito, kung ating uunawain, sa pamamagitan ng maraming mga pagsubok, tribulation, tayo ay makakapasok doon naman sa buhay na walang hanggan. Okay, so yan ngayon ay para bagang ini-encourage pa ng salita ng Diyos na wag takasan, definitely wag takasan, and gawan ng paraan, God's way, syempre, di ba? Yun ang mahalaga ngayon. So lumalabas na ang trials are not optional. They are part of the journey. Ayun, hindi ito parang ayoko ng trials, pero part yan ng ating paglalakbay sa pananampalataya, ang mga pagsubok. So accept na ba natin? Dapat mawala yung attitude natin na tayo ay grumpy, o kaya lack of understanding, o nagrereklamo, complaining, and yung tayo ay nagpapadala sa ating emosyon dahil may trials na naman. Well, lagi naman mayroon yan. Hindi dahil sa gusto kang sirain, asaktan ng Panginoon, kundi mayroon din siyang layunin sa atin, sapagkat hindi yan option na mayroon or kaya wala, kundi yan ay talagang bahagi na ng ating paglalakbay. So importante na makita natin yan. So, if you are a follower of Christ, expect mo na ang mga challenges. At sinabi naman kanina ng salita ng Diyos na kung saan I have overcome the world. Or pangako ng Diyos na may pagtatagumpay, siya ay nagtagumpay na, pinagtagumpayan niya na. Ang sinasabi ng Biblia na tayo rin, ang victory ng Lord ay ating victory, at yan naman ay kabahagi tayo ng tagumpay, at pinangakuan tayo na tayo rin ay magkakaroon ng tagumpay sa ating mga pagsubok na ating dinadaanan. So napakaganda na maintindihan natin na bilang sumusunod kay Kristo, yung mga irritants, yung mga ang tawag diyan, magandang irritants, nakaka-irritate na mga bagay, at kadalasan ito'y bunga ng ating kapwa mananampalataya. Well, ginagamit lang sila para tayo ay i-check ang ating mga pag-uugali. So importante makita natin yan, ha. Ginagamit ang kapwa natin, even mahal natin sa buhay, ay nagiging sanhi sila ng ating mga mga difficulties sa buhay. Pero bandang huli ay kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Mind your own business. Focus on your salvation. Focus on your relationship with God. Focus on your faith. Pag sinabing relationship with God, yung prayer time mo, yung reading time, study time, worship time, ayan ngayon ang iyong pagpukusan, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos na kung saan ay dapat nating asikasuhin sa buhay na ito. So, I hope na kayo sa ating pagtalakay ngayon ay gusto ko kayong balikan doon sa purpose na kung saan binabanggit natin kanina, at gusto ko na dito tayo magtapos, na ang mga pagsubok na ito, tatlo lamang ang
dala. Actually, kung mayroon pa mang pang-apat, pang-lima, pero itong tatlong ito ay pinili ko para nang sa ganon maging matibay na pagdating sa crisis na ating dinadaanan bilang mga anak ng Diyos. So individual, kasi mayroon crisis na pang isang bansa or national crisis, regional, at kung ano-ano pang mga crisis ito na sinasabi. Next time tatalakayin natin yan, but then focus tayo sa ating personal na crisis sa buhay bilang Kristiyano ay hindi mawawala, but it is not to destroy you or to shatter you, but to develop, to strengthen, and to prepare you for something great, or for something greater than you have accomplished before or you have experienced before, or anything that God is planning for your life. And so it is necessary for you to go through some of these testings and trials and tribulation, so that you will also be purified, you will also be strengthened, at mawala yung mga dapat na mawala, sapagkat ang habol nito is to change you completely, so that you will become prepared for another level ng iyong buhay. Napakaganda mga kapatid sa pananampalataya. Nawa ay wag tayong lubusang malungkot, dahil ang Diyos ay nasa Kanya ang kontrol ng buhay mo, ng buhay ng bawat isa. Actually, He controls the whole creation, the whole universe, dahil Siya ang lumikha nito. So how can we doubt Him? How can we complain? How can we even reason with God? So remember, yung buhay ni Job ay ganun ang kanyang ginawa, but din binalikan siya ng Diyos at nag-reason out ang Lord sa kanya, at si Job ay walang naisagot, sapagkat ang totoo ay si Lord ay nasa control niya ang mga bagay-bagay, at alam niya kung kailan at paano mag-uumpisa at magtatapos ang mga bagay-bagay na ito. So definitely, ang lahat ng pagsubok na dinadaanan natin sa buhay, may umpisa at ito'y nagtatapos, at maganda ang pagtatapos depende sa ating naging pagtanaw at naging reaksyon sa ating mga pagsubok. If you reacted negatively and have committed sin against God because of those difficulties, then maybe the blessing will be lost, maybe hindi na-achieve yung pinaka-purpose. But then if you remain steadfast in your faith, in your relationship with God, even though those trials are coming at you in a very sabihin natin in a very difficult way, then definitely mayroon kamay ng Diyos at mayroon reward na tayo ay matatanggap. Sa inyong lahat ay maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, at see you next time. In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call on